Ngayon po ay mayroon tayong paksan inihanda at may mga interviews din tayo and of course video. Tsaka yung topic kasi natin ngayon, ma'am, very encouraging kasi usapang kita. Tama. Para doon sa mga gusto magsimula at doon sa nag-aalaga na ng hayop, halaman, ito yung pamamaraan kung paano tayo kikita kasi yung iba nasasaktan Sumubok nung una, ayaw na. Nasaktan. Ngayon, subukan natin tulungan sila kung paano sila, umpisa pa lang, may kita na. Dapat naman talaga pag nag-uumpisa tayo ng negosyo, maliit muna. Tingnan muna natin lahat yung angles. Wag natin tularan yung malalaki kasi yung mga malalaki may mga project study yan at saka talaga may pondo yan. Kumbaga mahaba ang piece. Oo. At saka sabi nga natin, everything is well planned. Ayun. Saka very flexible. So, let's say may nangyari, they can shift to another course of action para hindi ma-offset nila yung clauses nila. Ganon. Pero kung nag-uumpisa pa lang tayo, let's start from the scratch. Yes, let's start small. Yes. Oo, pero sabi nga hindi nahahadlangan ang ating mga kababayan na gustong kumita kung may maliit silang puhunan, pwede na po tayo magsimula. Okay, so magsisimula na po tayo. Siguro dahil sa ito ay babuyan at maliit ang puhunan, ibig lang sabihin, pinag-uusapan natin dyan ang backyard. Yan po yung mga ideya nung iba na gumamit sila ng pusot at saka yung iba naman ay ipa sa beddings. Backyard po yan. Ano po ang inyong comment dito sa style nila? At yung iba matataas talaga ceiling yan. Doon sa nakikita ko mga kaibigan natin na ganyan ang ginagamit, gumagamit po ng pusot, gumagamit ng ipa, ang maganda lang po doon, hindi nangangamoy sa kapitbahay. Although may technology po silang ginagamit para hindi po sila, para low maintenance kumbaga, which is very helpful sa farmer. Malaking tulong po yung ginagawa ng mga ganyan. Tapos at the same time, pagka luma na, sabihin natin after 3 years, pwede nyo paggamitin yung mga yan as fertilizer. Actually, yung ginagawa namin dyan, yung tulad na na-discuss ko before, Korean technology, I think that's where it started, Opo. So, 1 cubic meter, 1 meter na. Ginawa ko lang dyan 18 inches. Nakapal ng beddings. Tapos may flooring din na simiento, naka-incline. Para kung ba umihi sila, tutula siya, ipapapunta doon sa drainage. Okay? So, yan naman, pag wala yung technology, ay talagang mabaho. Mabaho pa rin. Kaya, nung may technology, ang nangyayari dyan ba, okay, minsan masasaturate ng ihi sila, tapos ginagawa na pagbasa na yan, kukunin na may bibilat ka na, papalitan na yung panibago. Kumbaga, tapos pagbasa na ulit, kukunin, bibilat yan. Nire-recycle lang namin. So, kasi ang ipa ngayon, mahal na rin eh. Kung magpapalit ka na magpapalit yan, very expensive. Sabihin mo yung sa rotation, actually 1.5 year namin nagamit yun eh. Sabihin na lang natin 1 taon. Para malaman mong papalitan mo pagka medyo pulbos na. Yung pag pulbos na yan ang gawin nyo ng fertilizer. Maganda na yan. Yung delivering fertilizer pa yun, ma'am, na magagamit mo sa yung tanim talaga. Hindi, at saka yung mga baboy na nakita ko dyan, very comfortable sila kahit itong summer. Very comfortable kasi malamig. Baliktad dun sa sinabi sa akin ng iba, mainit yan kasi ginagamit namin pagpisahan ng itlog. Naisip ko rin yun eh. Opo. Sabi ko, bakit hindi ko i-try muna? It might be different because there is a technology already. So, ngayon, nung ganun nga na yan, dito sila dumudumi, tapos nag-dehydrate. The reverse. Pag inano mo yung kamay mo sa loob, malamig. Ba't ako, sa simpleng tao lang, ordinaryong tao, iniisip ko naman yun nung ilagay ni engineer yun. Siguro dahil yung yelo, diba doon natin tinatakpan ng mga ipa. Hindi siya gaanong natutunaw. So, ibig lang sabihin, hindi siya mainit. Hindi, actually, nag-serve sa insulation. Ayun. Nako-contain niya yung temperature na sa below zero. Below zero. Okay, so, ngayon po naman, bayaan po ninyo, allow us na ipresenta natin ngayon ang ating bidang magsasaka. Nag-umpisa sa isa, ngayon ay 4 na. Si Sir Marvin, pakikilala lang natin sandali bago natin i-play ang kanyang video. Siya po ay 5 years sa Saudi. 1 year sa Qatar bilang isang instrument technologist. Ganun ba yun? Sa isang industrial construction company na ang product ay oil and gas. Okay. So, pag uwi niya, nagsimula na po siya mag-alaga taong 2016 sa likod bahay. Pagbababuyan ng pinili niya. Bakit? Kasi sabi niya, 8 years old pa lang siya na ang tagapagpakain ng baboy ng nanay niya.
at naglilinis ang kulungan. At kaya itong inisip niya, kinalakihan na nila, bukod pa sa ito daw ang nakapagpatapos sa kanilang lahat na magkakapatid. So maganda pagkakitaan. So gumawa siya ng kulungan pagdating sa likod bahay. At ang ginawa po niya, mga kaibigan, biik lang ay nilagaan niya at ito daw bayad lang sa bore na, kumbaga meron silang na-operate na bore noon. So yun ang naging bayad, isa lang po. At yun na ang kanyang pinalaki at ito pong ginawa niyang inahin. Iprinisinta niya tong baboy na to na nasa second parity na. Narito po. Sa bumubuo po ng Philippine Hatowi Nanotechnology, sa kapwa ko rin pong OFW na nasa buong mundo. Kaya ko po ito ginawa para mag-guide at ma-share ko po at maging ehemplo na rin po sa kapwa ko OFW. Nandito po tayo ngayon sa babuyan ko sa likod bahay. Kaya po ito pinapakita dahil para po maging klaro po sa sa ating kapwa OFW, kasi po para po maliwanagan po sila sa mga bagay-bagay na tungkol sa pag-aalaga ng baboy o anumang hayop na gamit po ang makabagong teknolohiya na produkto po ng Philippine Hatowi Nanotechnology. Kaya po ko ito pinapakita kasi po ngayon po lang po, almost 2 years na po akong gumagamit ng technology. Ngayon ko lang po na-appreciate yung pag-aalaga ng mga baboy po na ganito kadali, ganito ka atpid, tapos ganito po ka wala pong baho, wala pong langaw. Kasi ako, bawal po kasi ako talaga sa dahil may sinusitis po tayo eh. Kaya po mas masakit po sa ilong yung talagang iindahin mo talaga pag may sinusitis kayo, yung baho ng baboy, yung ganun. Pero dito, sabi nga nila, yung baho daw ng baboy iba pera. Pero dito wala kang maamoy pero may pera. Ngayon po ipapakita ko na po sa inyo wala na pong without further ado papaano ko na po kayo sa setup ko po. Ginawa ko pong ito po. Yan po. Ito po yung yung setup ko. Bali, ito po yung inahin ko. Ito po yung pinakaunang inahin ko. Ito, nag-umpisa lang po ako sa isa. Bali, ngayon nanganak siya. Siyam. Tapos, pang fourth parity na po niya to. Bali, ito yung yung kulungan po is 3 by 3 meters. Tapos hindi po yan nakasemento. May beddings po yan na na sawdust. Opo, yung galing po sa tistisan ng ng kahoy. Yan po. Tapos hindi naman po talaga kasi kailangan gumastos yung yung pagbababoy. Mag-umpisa lang po kayo sa isa. Tulad po yan, ako nag-umpisa ako sa isa. Tapos bali ngayon magiging tatlo na po. May ito pang-apat na to yung inahin ko. Ito pang-apat yung dalawa ang lumalagan. Ito po yun dito po yun po yung sa kabila. Yun po yung isa, manganganak na po yan sa manganganak na po yan sa 25. Tapos yung sa kabila mga 2 months na po yan sa buntis. Kaya po nung umpisa isa lang, kaya po dumami nito kasi ito po yung siya, ito po yung nanay nila. Tapos saka ito po yung yung anak niya, dalawa ginawa kong inahin. Yung unang panganak niya yung first parity. Tapos ito po yung sa bali apo niya po to, apo na po niya, anak po ng nasa kabila. Product po ng ng artificial insemination na in-order ko po sa Baby's PI Center po Dakteng. May iniwan akong isa, yung anak nila doon. So
So, ito po yung setup ko. Kung makikita nyo po na sawdust, ang tanong yan, bakit sawdust? Kasi po, dito sa amin, yung ipa, binibenta. Meron naman din na may-ari ng yung binibilan ko na construction supply, kaibigan ko, pinapakuha lang sa akin, binibigyan lang sa akin yung sawdust. Kaya yun, sawdust yung ginamit ko. Kasi siyempre, hindi binibili, walang presyo. Makakatipid ka. Tsaka ito po, sa nakikita nyo, hindi na po ito pinapaliguan. Hindi na po kayo maglilinis. Ganyan na lang po. Dagdag lang po kayo ng dagdag ng beddings. O pamanyan o sawdust. Yung available po sa inyo, kung ano po yung available sa inyo. Bale, tsaka ito po yung yung roofing. Ang framings nito is kawayan. Kasi po, yung area ko po to, malapit po ko sa creek, may doon. Marami pong nakatanim na kawayan. Diyan. Marami pong nakatanim na kawayan. Kaya ito po yung ginamit ko. Para makamenos, para makalibre. Kasi dati po ganun. Dati yung parents ko pa ang nag-aalaga, doon sila sa kabila. Marami dyan na ito kahit ganito na sira na. Malapit dyan sa creek. Pero binago ko na. Ngayon, wala na, ito na. Wala, hindi na ako, kahit na nasa creek, hindi ako nagpupulyot dun sa creek. Siyempre, dapat may concern din tayo sa environment Para yan yung kagandahan ito ng technology. Hindi ko po ito pinapalas, dagdag lang ko ng dagdag. Pag umapaw na po ito, kukunin ko, ilalagay ko dun sa mga fruit bearing trees ko. Makikita nyo dyan, may mga fruit bearing trees ako dyan. Yung duhat, yung rambutan, saka yung mangga, may mangga ako doon. Yung mga niyog, ako dyan. Yung mga niyog. Ito yan. Ito po yung talagang setup. Tapos po, along the way po, rin po kayo makaka-innovate. Ayan po, at inyo pong napanood yung video. Actually, yan na po yung pangalawa. Okay, so, paliwanag po natin, diba? Ang ginawa niya ganito. Yung una niyang sinali na video dito sa ating pa-contest ni engineer ay isang inahin lamang. Tapos, nandyan lang po sa kanyang kulungan at nanganak. And then, ito po ay sa ngayon, nagbigay na sa kanya ng additional na 3 inahin. Galing sa isa. Diyan sa isa na yan. So, 4 na inahin niya. Yung pong inahin na ito, kumuha siya ng isa at isa, 3 na sila. Okay. Tapos yung apo, isa. So, 4 yan. At 2 na yung nanganak at may mga nganak pang susunod. At yung isa, inahin. So, kumukuha siya ng inahin sa mga next generation. Yes. Yung pala yung sinasabing palagang baboy. Ganun po ba yun? Literal. Oo. Kasi lagi ko natitin kahit nung bata kami, para kang nagpapalagang baboy. So, ayan po sa ating monitor, yung una niyang video na pinakita, picture na lang po ang inano natin. Kita nyo naman, simple lang. Ang ginawa daw niya dyan, nagbibigay siya ng tubi sa feeds ng biik. Ganon din naman sa inahin. At ang kanyang sahig ay, kita nyo ba? Na medyo muddy. Pero still, hindi po nagkasakit ang inahin na yan. Sabi nga niya, ito mga benefits na sinabi niya, sa pag-aalaga, hindi naging mabaho ang lugar niya, kahit doon umiihi at dumudumi. Tapos, madali na lang nga daw mag-alaga, para doon sa kapakanan nung hindi pa nakaabot sa video. Sabi niya, hindi na matrabaho, binibigyan lang niya ng pagkain sa umaga at sa hapon. Tapos, kinukuha na niya agad yung kakainan. Oo, pagkatapos na, tapos painumin niya. Pag naubos na o nakita niyang ayaw na uminom, aalisin na rin niya. So, 2 beses lang daw siya nagpupunta dyan sa pagbisita. Saka may medical benefits pa niya. May sinusitis siya pero nag-aalaga siya ng livestock. Oo. Alam naman natin, very irritating sa sinusitis. Sa sinus, nung tao may sinusitis, ang pag-aalaga. And then, sinasabi rin niya na sa umaga daw, hindi yan maingay. Tumitingin lang daw sa kanya. Para bang eye-to-eye contact lang. So, bibigyan na niya ng pagkain pero hindi umiiyak. So, sabi niya, kumikita po siya ng malaki dahil unang-una,
Ang natipid niya, hindi na raw siya nagamit kasi ng gamot. Kasi hindi naman daw kailangan dahil hindi nagkasakit. Yes. Yun ang sabi po niya. So, wala siya nagamit na antibiotics, wala siya nagamit ng multivitamins, wala rin siya nagamit na vaccine, dewormer, hinihabol pa niyang kinuwento. Tapos sa tubig at kuryente, super tipid, hindi pa raw malangaw, at nagagamit pa niyang pataba ang dumi. Yan. Yung sa hindi siya nagamit ng gamot at mga vitamins lahat, actually maganda yung ginagamit niya. Kasi kalimitan ng mga feeds ngayon, meron na noon. Yes, Oo. oo. So, maaaring nakatipid siya dun sa mga additional. Just in case naman, nagkasakit ka nun. Yes, it's very efficient dahil may gamot na yung mga feeds ngayon, lahat na andun na. Kasi may mga mitigation program nilalagay sa formulation yan. Opo. So, maganda yung feeds. Opo, para tularan din ng iba nating mga OFWs, ayan na po yung nanganak niyang baboy, recently lang po yan, sabay pa nga halos, magkasunod lang daw yan. So, meron pa siyang inaantabayan ng isang manganganak at yung isa ay dumalaga. Ito, yung baboy na port Cute. parity na. So, port parity na siya, wala pa rin Yung- problema. I-ano lang natin, doon po sa hindi pa masyadong hasad yan, pag sabi nating Parity. port parity, 4 na beses na panganak. Mm, 4 tama na po. panganganak. Ayan. So, ang kanyang dosage na ginamit po ay 1 kilo feeds plus 1 teaspoon atobi. Nilalagyan niya ng atobi ang feeds ng inahin, pati biik. And then po, sa pagpapakain naman, nakaka 200 grams daw siya sa piglet niya per day. 2 kilos naman sa inahin. Pasintabi po sa mga kumakain at nagluluto. Narito po ang isa pang post ni Sir Marvin June Nabaha. Oo. Wala natin kung ano yan. Chocolate. Puto bongbong yan. Oo naman. So, ito po si Sir Marvin June Nabaha. Minsan daw nakakatuwaan nila na kapag dumadalaw yung kanyang mga kaibigan o bisita, nagkakape sila and then china-challenge niya. Sige, kung may langaw na dadapo, bawat isa, 50 pesos. Pero hanggang sa makaalis, walang dumadapo na langaw. Tsaka ma'am, kahit gaano kalaki ang hawak ni Sir Hawak Marvin. niyang dumi, ano? May ano na yan Ganyan may kusot na kasi yan. Ganyan siya ka-confident na yung Oo. hindi mabaho, hindi malansa yung pakiramdam, hindi nakakadiri kumbaga. By the way, baka makalimutan natin, nagbigay naman ng iron si Sir Marvin do sa kanyang biik. Oo, nagbigay siya. Pero yung oxytocin din na raw niya kinailangan kasi hindi naman mahirap manganak yung kanyang inahin. Pero tayo, tulad ng sabi ko, hindi naman ganun kamahalan yung mga antibiotic. Kasi pag nanganak ang baboy, syempre expanded yung tissue, may mga laceration yan. Opo. Kapag ang laceration yung parang mga napupunit na tissue, so open yan, sugat Alright. yan eh. So pwede siyang ma-infect. So prevention na lang para sigurado. Ayan. Okay, so bigay pa natin iba pang additional report about Sir Marvin June Nabaha na siyang bida nating farmer. Ang sabi nila ay target nila every year, 2 inahin ang dapat ma-produce nila. And then kahit malang 10 mag-stop daw sila kung sakaling pwede na sila mag-focus doon. So sa ngayon ay 2 anak, 1 inahin, 2 anak nun at 1 apo. Yan ang 4 niyang inahin ngayon. You see? So maliit na puhunan, umaasenso siya. Nagsimula sa 1, ngayon 4 na. Tsaga-tsaga, tsaka maintenance lang. So, ayun, wala po daw silang, wala naman daw nire-require sa kanilang permit ang barangay kasi unang-una ay subdivided agricultural lot yun. Dati raw pong tubuhan yung lugar niya. And then, yung kanyang mga katabi, dati rin nag-aalaga ng baboy at saka manok. Pero nagsara. Kasi, mabaho. O, eto po ang isa sa pinaglalagakan ng dumi plus spray. Kumbaga, nilagay ang dumi ng hayop na may atobi sa mga puno niya, duhat at iba pa. At itong mangga isa yan. And then, inisprayan din niya. Maganda Ayan po. mamulaklak ko. Ayan. So, napakaganda for the first time daw na mulaklak na. So, ito na po ang papaliwanag ni Miss Ana, yung feeding management na pwede nyo rin tularan sa inyong inahin. Kasi baka tayo ay nanghuhula lang kung gaano karami, Oh, yes. ano? Oo. So, yan, nakikita natin yung feeding management. Kung killed or breeder pa lang yung inaalagaan nyo, at least 2.5 kilos per day yung ipapakain lang natin. So, hanggat maaari po, wag po tayong susobra dun sa 2.5. Kasi pag sumobra tayo, maaring tumaba yung ating breeder sa 2.5. Or hindi naman tayo pwedeng bumaba pa as 2.5 or gawin nating
2 kilos. Dahil sobra naman siyang papayat siya. Hindi rin naman maganda yon. And then, pag buntis na po yung inahin, 1 to 21 days, 2 kilos per day. And then, doon sa 22 to 90 days, may 2.5 kilos yung per day yung ating ipapakain. So, pagdating po ng 91 to 100 days, 2.8. So, mapapansin nyo kung bakit 2.8. So, para mas masustain yung pangangailangan ng inahin at saka yung mga biik. Kasi doon sa time na yan, dyan mas nag-develop yung mga organs, yung mga development ng mga biik. Diyan po sa days na yan. Sa panahon na yan. Yes, sa mga panahon. Pagdating naman po ng 100 at marapit na siya mga anak, uti-uti natin siyang i-reduce ng 2 kilos kasi doon sa days na yan, medyo critical. Maaari pang matunaw yung mga biik dyan sa mga days na yan. Kaya 2 kilos lang O yung ating... iba gumagamit ng sakater bandara. Oh, yes. Yung iba nga, ang perception nila is, doon sa malapit na mga nagpapakain sila ng more than 2 kilos pa. Which is hindi maganda dahil mahirap ang mga anak at yung pa nga, ang sinabi ko, maaring pag nanganak na yung ating inahin, maaring mamatay yung mga biik kasi sobrang lalaki sila. Yun na nang nagiging diferensya. So, yan yung ating mga feeding program na dapat nating isang alang-alang pag meron tayong mga inahin. Para ma-reduce po yung mortality at saka doon sa madaling makarecover yung ating inahin. At of course, siyempre, naadyan yung technology para mas makakatulong. Kung sakali man, ang ipatake nila na feeds do sa inahin na halimbawa po, nangangalahati pa lang ng pagbubuntis sa period na dapat kalahati, palagay na nating 7, ilan yung kalahati ng 114? 14, 7, 8, 114 mga kalahati? ganon. Oo. 72. O, yan. 72. Ayan. Di, basta't kalahati ng period na kanyang pagbubuntis, ipinakain niya ay Lactating. I'm So, sorry. Pangit po. Okay lang po yan. Hindi, okay naman. Kasi Mamangit ko. may mga pagkakataon na hindi natin masasabing, yun ang pinakasi. May time na walang available sa market. Pwedeng ganun kasi meron tayong ganun na customer na nangyari. Okay lang yun. Pero, wag nating sobrang hanggat maaari hanggang 1 day lang yun. So, tapos wag nating pakakain lahat. So, kung 2 kilos hanggat maaari, 1.5, magre-reduce tayo sa pagkain. Dahil masyadong masustansya ko ba yung lactating at saka mataas ang energy niya, which is hindi dapat kailangan doon sa mga breeder. Yun bang NBM applicable sa inahin? Yes, mas maganda. Halimbawa nga, yun na sinasabi ko na wala, pwede muna nating ibigay yung finisher or grower. Tapos lagyan natin siya ng NBM plus technology. Kasi yung breeder feeds to grower, halos magkapareho lang sila ng nutrient content. Nagkakaiba lang doon sa calcium content. Yan po. So, which ikaya lang naman i-sustain ng ating NBM plus yung ating technology. So, yan po ay feeding management na pwede niyong tularan sa mga may inahin para yung pong maliit ninyong puhunan, isang inahin, mula sa pattern na ginawa niyong inahin, aasenso talaga kayo sa pagbababuyan. Ma'am, kaya naman natin ginagawa to para makatulong tayo sa mga local farmers natin kung paano sila mas makakatipid in the sense na mas makakatipid sila sa cost ng pagkain nila at mas lumaki yung kanilang kapital just in case gusto nyo po magparami ng inyong alaga. And sample po ng ating isa pong formulation pa na binigay ni Miss Ana. So, makikita natin yellow corn, soya meal, rice bran, molasses, NBM, tubi lang po. Makikita nyo, 4 o 3 ingredient lang po nakakaroon na tayo ng... Simple yan. Simple lang. Magkakaroon na tayo ng starter feeds, grower feeds, at finisher. Yung iba, mapapansin may finisher kasi may mga nag-request. Pwede naman po tayo mag-stop lang doon sa grower up to harvest na yan. Yan po. Yan. Yung bang, halimbawa, sa lugar nila, walang molasses. Meron lang sila, pwede yung asukal na pula. Pwede po ba yon? Pwede naman po yan. Kaso ang nagiging effect lang, Dodoblehin? masyadong mahal kasi ngayon ng sugar. Kung wala namang molasses, pwede naman. Ang kaya lang natin nilalagyan, sobrang magabok kasi yung feeds.
So, nagiging compact lang para hindi ganun kagabok yung molasses. Pero, At the same time, may energy pa. may energy po naman kasi ang molasses at Oo. konting protein. protein. Yun. Okay, so puntahan po naman natin ang susunod. Yan po Okay. ay breeder and lactating feeds. Makikita natin, andyan po nakalagay din. So, may molasses, may darak, may soya, may corn. Pwede naman natin yung gamitin. So, makikita nyo, may iba-iba tayong inclusion rate ng ating lactating sa technology natin. Kasi, recommended po natin sa lactating, ang dosage ng Atobi is 1% o kalahatang kilo kada 50 kilos. And then, doon sa breeder naman is 0.5% po yan, equivalent na 250 grams per kilos. Magkano po kaya ang pwedeng amount ko puhunan para mag-start ng babuyan OFW from Saudi? Thanks po. Tulad na sabi natin, kung may pambili ka ng biik, Isang biik, isang Pwede biik, na. isang biik, tapos yung kulang, kung wala ka, yung mga kahoy-kahoy na iharang mo muna bago siya lumaki, matagal pa naman yan eh. Pakain, siguro dahil biik pa yan o pre-starter, tapos yan, kung talaga nag-date kanin-kanin mo ng baboy, Yes. ano mo kayo yung tinuturo natin. Until pwede naman nung habang nagsasanay ka, dahil wala kayo, pwede naman kayong continuously get in touch with our nutritionist. yes, The sa Team office, Atobi? the Team Atobi, igagay to kayo niyan Oo. unti-unti. Oo. Actually, para magsimula sa maliit na puhunan, pwede nilang panoorin at tularan ang ginawa ni Ma'am Nora Lindias ng Quezon City, kaning baboy plus sa Atobi. Yes. Ang biik niya, 45 days, gagawing inahin, yun lang binibili niya. And then, dumadami na inahin niya. Backyard lang po ito. Of course, si Maricel Bohol, At saka yung domino, may drum siya. opo. May soda. Ginagamit. Pag tapot niyan, doon nilalagay, Tama. kinukulong niya, o di na-dehydrate na. Nilalagay niya sa halaman niya. Tapos Yung nilalagay nasa halaman. Pero Bebe. magaganda halaman niya, Walang ma'am. amoy, walang Rice nabeberbisyo. hull yun, binubudburan lang niya na rice Pero hull. thickly populated yung lugar niya. Opo. Isa pa po na pwede niyong tularan si Maricel Bohol Peru, isa nating Atobi user. Kaning baboy niya with sabaw, nilagyan niya ng kumbaga hugasan niyo mo ilang beses, tapos lalagyan ng konting tubig, parang sinaing. And then, tinatakpan niya yan, Sir WBA, ng dahon ng saging para mabango. Pambirang baboy sa sarap. Talaga. Oo. Pag yung baboy niya hindi masarap, may ibang Oo. problema yun. So, minsan may konting pizza inahalo, minsan may konting darak, and then nilalagay po niya ay 2 to 3 teaspoon Atobi per 6 liters of water na isinasabaw niya to. Baka nilalagay niya pa nung yung dahon, yung pandan. Pandan. Pwede rin, ano? Sarap ng So, baboy. kaning baboy po, nakakatipid na siya. Kahit abutin ng 2 days, hindi raw panis kasi may Atobi. At minsan, snack ang gulay, tas-tas na repolyo at malunggay. So, yan yung mga example na pwede nilang tularan. Oh, Maliit tsaka- na puhunan po. Yung sa mga nagpa-farming, advice namin, try nyo rin develop yung sarili nyo feeds kung saan mas makakatipid kayo at kung saan yung mas tingin nyo effective sa mga alaga nyo when it comes to health, size, tsaka yung odor sa paligid, yung environment, kumbaga. Isa pong factor dyan, paki-take note po, yung farm management. Kasi kung papabayaan nyo lang po at papabayaan, kahit tinuturuan namin kayo ng simpleng pamamaraan, baka mapahamak po yung alaga natin at ipasara kayo ng kapitbahay. So, paki-take note lang po, may farm management, tapos proper nutrition, tapos konting experiment. Dahil po ito ang naging paksa natin paano magsimula sa maliit na puhunan at umasenso sa pagbababuyan, baka may nais ka pang idagdag, Miss Ana, sa ating mga Yes. farm setup. Yes. Actually, more on character ng isang tao. Yes. So, habang tayo, kasi yung mga management, makikita natin yan eh. So, madali natin i-google yan, ano lang natin. Ang sa akin, ako bilang dapat, kung mamumuhunan tayo o magninegosyo tayo, pangkahalatan na po to, kailangan may isang katangian tayo mga tao, tayo ating sa sarili bago tayo magnegosyo. Yes. Ang una po ay dapat, kung hilig ba natin mag-alaga ng hayop, doon ba tayo magsusud or talagang gusto ba natin yung passion na yun na kaya lang mag-aalaga dahil ay kumikita yung kapitbahay namin kasi maganda. Gayahin ko. nga. Gagayahin ko. Tapos pag-aalaga rin ng aso, ng manok dahil nakita mo sa kapitbahay, sa kaibigan, sa kamag-anak. Or uso. Yes, uso. So sa akin, gusto mo talaga. Kasi kung gusto mo, matututukan mo yung pagninegosyo. Diba? And then pangalawa, yung tiyaga or sipag.
ano ka nga, katulad nga, naandyan na para maka-in. Pero hindi ka naman masipag, hindi ka Hands-on. nagka-hands-on, hindi ka nagwawalis. Basta, ayun, mapapakain mo lang. So, wala kang tiyaga para doon kasi hindi mo passion nga eh. So, dapat may sipag ka Tuloy rin. naisip natin yung para ka lang stockholder lang. Yun. Basta makanegosyo lang. Dapat may tiyaga ka, may sipag. And then, yung pangatlo natin, may diskarte ka. Or resourceful tayo. Gusto mo, makanegosyo lang, may pera ka. Hindi ka magtitipid kasi may pera ka eh. Pero pagdating nun, wala ka nang pambili pala ng pakain. Kasi naubos na dun sa pagpagawa mo ng kulungan. So, meron kang diskarte na dapat yung mga indigenous material, may kukuha ka o kaya may mga Hindi bakal. yung kinatatamaran mo may kanin baboy naman sa kapitbahay. Yun Ano din, kunin? sa pagkain. So, masipag yun, may diskarte. So, ano na yan, tatlo na yan. At yung pang-apat, marunong tayo sa market. So, meron ka na nga, okay na nga, harvest mo na, wala ka palang market. So, kailangan din yun. Iisipin natin yun. Or una pa lang, pag ninegosyo, may market ka na. Pinaplano mo pala. Pinaplano Iniisip mo rin ko lang. kung saan mo dadalhin. Kung saan mo dadalhin. Yun, di ba? Yung pangalima, yung last, kailangan determinado ka. Yung talagang Gagawin ko to. magtutuloy-tuloy ka or hindi ka mawawala ng pag-asa. Lahat naman negosyo, may ano yan eh, may semplang o hindi naman kasi May pag yung risk negosyo. lahat. May risk yan. So, isipin mo, ang negosyo bilog. So, pumupunta tayo doon sa baba. May may downside yan. So, pag tataas naman yan eh. So, yun. Huwag kang bibitaw, kumbaga, para magtuloy-tuloy. Magpag-aralan mo mabuti habang nandun ka, di ba? Isa lang po yan doon sa mga naisip natin as character natin. Okay? Ako naman po, masasabi ko rin sa ating mga kababayan na naghahangad na kumita, kay babuyan yan, manukan, o sa halaman, o sa isda, masasabi lang po natin, higit sa lahat, dahil karanasan ko rin po yan, dapat hands-on tayo. Tayo mismo ang nakaupo, hindi tayo ay umiikot lang at nagmamando. Kailan alam nyo po kung kayo ay nasa tamang landas ng ginagawa, tama ang ginagawa ng tauhan nyo, huwag lahat iasa sa kanila at huwag naman sila po ang masunod over you. Dapat kayo po mismo para kaya nyong, sabi nga sa manibela, ikaw ang nasa manibela. Ikaw ang magpapatakbo niyan, ikaw din ang maglalagay niyan sa bangin pag nagkataon kung hindi ikaw mismo mag-aaral mabuti. So, ample knowledge is also needed bago kayo sumabak. Okay, so mga kaibigan, Team A2B will continue to educate, Share. And inspire others. Magandang umaga po. magandang umaga po, bye-bye!